Para sa mga ingredients na gagamitin, kailangan natin ng bok choy. Ito, pwede ring pechay, Tagalog. Depende sa inyo. Meron tayong cooking oil, tomatoes, dalawa yung ginamit ko. Onions, red onions, yan. Mas maano kasi yung ano nito. Aroma nito, saka yung flavor niya mas strong. Pero depende sa inyo guys, kung gusto niyo ng white onion, pwede naman. Meron din tayo na buto-buto ng baboy na may laman. Depende sa inyo kung anong gusto nyong part. Yan. Kayo bahala. And ang ating pork cubes. Yan. And patis. So, simulan na natin ang pagluluto. Magpainit muna tayo ng kaldero. Yan. Sakto yan guys dahil may sabaw yung lulutuin natin. So, pag mainit na, maglagay na tayo ng cooking oil. Kapag mainit na yung mantika, next na natin ilalagay yung ating pinap na onion. Make sure na magisa natin yan para lumabas yung lasa ng onions. Kapag ka napapansin nyo guys na medyo translucent na siya, may pagka golden brown na yung onions, ang next na natin ilalagay dyan is ang ating, kapag golden brown na ang ating onion, next natin ilalagay is ang ating pork meat. Medyo igisa-gisa natin ng very light until ng golden brown para manuot sa ating pork yung lasa ng onions na igisa natin. Inuna ko yung onions and then pork kasi guys, para mag-isa yung ating pork. Filter na yung ating tomatoes. Pinag-add ako ng pepper and konting salt. Medyo fried lang natin siya ng ang ating meat para manuot sa kanya ng lasa ng ilagay natin spices. Kapag na-fried na natin yung ating pork, mag-add na tayo ng tomatoes and then gisahin din yung tomatoes and dudurugin natin guys para yung lasa ng tomatoes is manuot dun sa ating hindi sabaw later para lasang-lasa yung kinamatisang baboy. Yan, medyo fried na ating pork and yung tomatoes natin. Pwede na tayo mag-add ng water para sa sabaw. Sakto lang ilagay nyo guys. Half lang natin, maliit na kaldero para yung lasa ng mga spices is hindi maging matabang. Yan, half lang ng
kaldero yung ginamit ko. So, yan. Since ayan, takpan muna natin guys para kumulo ay lumambot pa yung ating pork. Ayan. Since kumukulo na siya guys, pwede na tayo mag-add ng ating mga iba pang pampalasa. Ang inad ko dyan guys is ang ating fish sauce or patis. Next is ang ating pork cube. Ayan. Dinurog ko lang guys para mas madaling kumalat yung lasa ng ating pork cube. Ihalo natin ng bahagya para kumalat yung ating mga pampalasa. And then, tatakpan natin ulit yan guys para kumulo pa yung baboy. Check ko lang kung tama na yung lasa. It's up to you guys. Gusto nyo mag-add ng asin or patis pa. Ako dyan, nag-add ako ng konting salt. So, medyo tumabang na siya guys. Ayan. Chinek ko lang kung okay na yung baboy. Since matigas pa siya. So, papakuluan pa ulit natin yan ng another 13 minutes. So, takpan muna natin para mag-simmer ang ating pork. After 30 minutes, ayan, kulong-kulo na yun guys. And pwede natin i-add ang ating bok choy. Luto na ang ating kinamatisang baboy. Ready na siya to serve. Ayan guys, if for your sausawan, you can make patis na may kalamansi. Ayan guys. I hope na nagustuhan nyo tong video na to. Don't forget to like, share, and comment to my video. Thank you for watching. Bye-bye.